Mga kapatid, tayo po lahat ay tumayo minsan pa bilang pagbibigay lang sa salita ng Diyos na ating mapag-aralan at mapapakinggan sa oras nito. Tayo po minsan na pa pong dumalangin. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. 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 Dakilan namin ang mga Diyos na makapangyari sa lahat. Hallelujah. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan-kailan pa man. Ikaw ay aming pinupuri, pinapasalamatan. Sinasamba sa spiritual sa katotohanan. Hallelujah. Maraming salamat sa paglangis mo sa bawat yugto ng malagawain na tapos na. Sa mga papuri awitin, sa mga buhay na patutuo ng mga minamahal na makapatiran. Nagsilbi kalakasan na aming kanya-kanyang panampalataya. Salamat o Diyos sa kapuspusan. Layong man ng Espiritu Santo, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, wala Panginoon, minsanan pa. Hallelujah, napatunayan namin gawin nandito sa tunay mong banal na gawain. Dalayan po namin sa Diyos, pagpalain mo yung mga banal na salita ng buhay, patuloy kang kumilos. Ipatama sa bawat sa amin yung dakilang pag-ibig, yung pagmamahal, ngunit bago lahat, kami patawarin, manlilisir sa lahat ng aming mga nagawa, pagkukulang, pagkakamay, pagkasala sa kilos at gawa. Kapagal mo kami, O Diyos, hallelujah, pagpalain ang bawat isa na narito, at sa mga pagnapangalan ni Jesus, amin sama-samang sinasaway, pinapalaya sa lahat ng uri, gawa ng kaaway, matimoy ng balakad at lang, demons of indices, thou sa minim cast out, in our midst cast out, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, everybody say praise the Lord. Mga minamahal, buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Hallelujah, tayo po ay mag-aral na salita ng ating mabait na Diyos. Napakalaga po na tayo ay palagi nag-aaral ng mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ang salita ng ating mabait na Diyos, ito po ang inumin ng ating mga nauuwaw na makaluluwa. Pagkain ng ating mga nagugutom na makaluluwa. Ating pong basahin habang inanda ang 2 Samuel chapter 22 verse 3 up to 7. Amos chapter 5 verse 14 up to 15. Romans chapter 6 verse 11. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Habang inahanda po ang mga talatang yan, ako po muna nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba, pagdarakila at pagpaparangal para lamang sa ating pinakamamahal na pa Jesus, doble pagrespeto at paggalang sa ating dearly beloved and honorable. Praise the Lord sa ating malabang lista, Wilde E. Almeida, the ensign prophet of the loving God, at ganoon din po sa ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dear, at sa lahat po ng mga beloved Almeida children, to the whole beloved Almeida family, at sa lahat po ng ating mga magagawa, sa lahat ating mga kapatiran na narito, purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. To God be all the glory. Everybody say, praise the Lord! Kainli, basahin po natin, ikalawang Samuel, kabanatang 22, talatang 3 hanggang 7. At Amos, kabanatang 5, talatang 14 hanggang 15. Praise the Lord. Hallelujah. Ianda ang mga taga-Roma, kabanatang 6, talatang 11. Basahin po natin. Ikalawang Samuel 22, 3 hanggang 7. Yung sa aklat ng ikalamang Samuel, kapitulo 22, versikulo 3 hanggang 7. Ang Diyos ang aking malaking bato, na sa kanya ako'y manganganlong. Aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog at ampunan sa akin, tagapagligtas sa akin. Ikaw ang nagliligtas sa akin sa kaharasan. Ako'y tatawag sa Panginoon na karapat-dapat purihin. Sa kanya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway, sapagkat ang mga alon ng kamatayan ay kumukulong sa akin. Ang mga baha na kalikuan ay tumakot sa akin. Ang mga panali ng Seol ay lumibit sa akin. Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisisapit sa akin. 7. Sa aking pagkahapis ay tumawag ako sa Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord!
Ang sabi ng Biblia, ating nabasa, habang inaanda ang Amos, kabatang 5, talatang 14 hanggang 15. Praise the Lord. Ang sabi diyan, ang Diyos, ang aking malaking bato, na sa Kanya ako'y manganganlong, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na muog, at ampunan sa akin. Tagapagligtas sa akin, ikaw ang nagliligtas sa akin sa karahasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. Maraming mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo po ay nakaranas ng pagliligtas ng ating mahal na Panginoong Jesus. Sa kapamakan, sa mga kalamidad, trahedya, sa mga pangyayari minsan sa ating buhay, lalong-lalo na sa mga pagsubok, mga pag-uusig na ating naranasan sa ating mga buhay. Minsan, naiisip natin na tila baga parang malayo ang Diyos sa atin. Naiisip din natin minsan na parang walang Diyos. Minsan tayo ay parang pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ngunit subalit, tayo po ay nagkamali sa ating iniisip, sapagat ang ating mahal na Jesus ay hindi po nagpapabayang Diyos. Amen! Sabi ng Biblia, siya ang Diyos, siya ang ating malaking bato. Sa Kanya tayo manganganlong, sa Kanya tayo magtitiwala, sa Kanya tayo aasa. Siya ang ating kaligtasan, ang ating matayog na muog, ang sabi ng Biblia. Hallelujah, hallelujah. At ampunan sa akin, siya ang ating takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Tagapagligtas sa atin. Siya ang nagliligtas sa atin sa karahasan. Ano nga ba yung karahasan? Ayan yung mga gawa ng kaaway. Ituloy natin ang basa. Ang sabi diyan, ako'y tatawag sa Panginoon na karapat dapat purihin, sa ganya'y maliligtas ako sa aking mga kaaway. Everybody say, praise the Lord. Marami tayong kaaway. Amen? Ang kaaway natin, sabi nga, hindi ang tao. Walang laman, walang buto. Ang ating kaaway ay hindi natin nakikita. Siya ay demonyo na kaya tayong hadlangan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Siya ang gumagawa ng mga paraan para tayo ay makalimot sa ginawang kabutihan ng ating mahal na Jesus. Siya ang gumagawa ng paraan, ang demonyo ang umaadlang sa atin para hindi tayo makapagtrabaho sa ating mga kaligtasan. Bagamat gusto nating dumalo minsan, hindi na natin nagagawa. Bagamat gusto nating magpuri, manalangin, bagamat minsan gusto nating sumunod sa kalooban ng Diyos, pero nandyan yung mga gawa ng kaaway. Ngunit subalit ang sabi ng Biblia, kapag tayo ay tumawag sa ating mahal na Jesus, tayo po ay ililigtas ng ating pinakamamahal na Jesus. Pumalakpak tayo sa ating mahal na Jesus! Mga minamahal, sa oras na ito, dito po sa talatang 5 hanggang 7, sapagat ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin. Ang mga baha ng kalikuan ay tumakos sa akin. Ang mga panalin ng Siyol ay lumibid sa akin. Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Sa aking pagkapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos at Kanyang dininig ang aking tinig mula sa Kanyang templo at ang aking daing ay sumapit sa Kanyang mga pakinig. At magsabi ng praise the Lord. Anong sabi diyan? Yung kamatayan, mga minamahal, may bilanggit dito. Ang sabi diyan, ang mga alon ng kamatayan ay kumulong sa akin. Ano nga bang ibig sabihin ng alon? Saan makikita yung alon? Sa dagat. Ang kamatayan ay parang alon na kaliwat kanan, sa likuran at sa harap natin, pwede tayong tabunan, pwede tayong takpan, pwede tayong patayin. Kasi yung alon, sa dagat, pag malakas, ang alon, ito ay pwede nating kamatayan. Lalong-lalo na, kung hindi ka marunong lumangoy. Kaya wag tayong lalangoy sa kasalanan, para hindi tayo mapunta sa alon ng kamatayan. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang mga alon
ng kamatayan ay kumulong sa akin. Ayan, alon. Sa dagat natin makikita yan. Ang alon ng kamatayan. Tignan nyo, meron palang alon ng kamatayan. Ano pang sabi? Ang mga baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Baha, baha naman. Saan ka makakita ng baha? Saan mo marinig ang baha? Sa balita. Anong tawag? English? Flood? Control. Kasi hindi na makontrol ang flood, ang baha. Nasa Biblia pala yan. Amen. Ang baha ng kalikuan ay tumakot sa akin. Oh, ayan pala ang tumatakot minsan sa tao. Baha ng kalikuan. Oh, bumabaha ang kalikuan. Kaya delikado yan, mga kapatid ko. Ano bang sabi diyan? Ang mga panali ng Siyol ay lumibig sa akin. O, panali ng Siyol. Kaya ang kaaway, talagang nilalagyan tayo ng hadlang. Minsan, tinatalian yung ating mga paa. Tinatalian yung ating mga kamay para hindi tayo makadalo. Para hindi tayo makapagpuri sa ating mahal na Jesus. Sinasaraduhan niya yung ating mga tenga, yung ating mga mata, ating mga bibig, para hindi tayo magpaalaga sa ating kaligtasan. Sabi diyan, hallelujah! Ang mga panalin ng Siyol ay lumibig sa akin. Ang mga silo ng kamatayan ay nagsisapit sa akin. Ayan, silo ng kamatayan. Kaya apat na bagay, mga kapatid ko, na merong hadlang sa ating nabasa. Merong hadlang sa mga Kristiyano kung bakit hindi makapagpatuloy na makapagpalaga sa kaligtasan. Unahin natin sabi diyan, ang mga alon ng kamatayan. Ayan. Ano ba sa English yan? Pwede makihiram ng English na Bible? Oh. Alon ng kamatayan. Pangalawa, ang mga baha ng kalikuan. Pangatlo, ang mga panali ng Siyol. Pang-apat, ang mga silo ng kamatayan. Kaya delikado yan, mga kapatid ko. Pag hindi ka magpatuloy na maglingkod sa Diyos, hallelujah, tatakutin ka. Ikukulong ka ng demonyo sa kanyang alon ng kamatayan. Oh, tatakutin ka ng baha ng kalikuan. Tatalian ka ng Siyol. Oh, ibig sabihin yung gawa ng kaaway. At darating sa iyo yung tinatawag na silo ng kamatayan. Pag hindi mo ipinagtrabaho ang iyong kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. Sa aking pagkapis ay tumawag ako sa Panginoon. Oo, ako'y tumawag sa aking Diyos at kanyang dininig. Ang aking tinig mula sa kanyang templo at ang aking daing ay sumapit sa kanyang mga pakinig. Palakpakan muna natin ng malakas na palakpak ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya bilang mga totoong Kristiyano, tayo ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Huwag na po nating pabayaan ang ating kaligtasan. Napakalaga po niyan. Hanapin natin palagi ang kabutihan. Huwag kasamaan. Ang pag-iisip natin ay gawin natin palaging positibo. Huwag negatibo. Huwag positibo sa kasalanan, kundi negatibo sa kasalanan, positibo sa kabutihan. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang pag-iisip natin, ang puso natin, ang ating buong buhay ay kinakailangan ipaglingkod natin sa ating mahal na pesos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Amos, Kabanatang 5, talatang 14 hanggang 15. Romans chapter 6 verse 11, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Dito po sa aklat ng mga Amos, Kapitulo 5, versikulo 14 at 15. Ganito po. Pakiulit, beloved Tatay Rogelio. Dito po sa aklat ng Amos, Amos. Kapitulo 5, versikulo 14 at 15. Ganito po pagkasabi. Magsihanap kayo ng kabutihan at huwag kasamaan upang kayo'y mga buhay at sa gayo'y ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay sa inyo gaya ng inyong sinasabi. Inyong kaputan ang masama at ibigin ang mabuti. At kayo'y magtatag ng kahatulan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mahukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord.
Sabay-sabay muna tayong pumalakpak sa ating mabait na Diyos. Yung panglinggong palakpak. Yung palakpak na hindi napapagod. Ayan. Bagamat yung iba sa atin ay fasting, gutom na sa pisikal, pero sa spiritual, busog. Akalain nyo, maaga tayo matatapos ngayon? Dahil may practice yung ating mga choir members? Di ba? Paano yung ating ibang mga kapatiran? Hindi nakadalo. Kaya, yung mga Sunday Christian, bitin ang paglilingkod. Bakit? Pag Sunday, hanggang alas 5 dapat tayo. Alas 4, alas 5. Minsan pa nga ginagabi pag church anniversary. Pag krusada. Mga kapatid, masarap ang maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, masarap ang maglingkod sa Diyos. Walang kasing sarap. Kahit may pagsubok, may pag-uusig, nandyan ang mga paninira ng kaaway sa ating paglilingkod sa Diyos, dadailan nga talaga ti demonyo, iti pa nagserbi tayo kay na Apo Diyos. Uray kaya't mga agbalin ka nga nalantag, sisirain ang kaaway, kahit gusto mo nang maging matuwid na Kristiyano. Sabi nga na ibang mga mananampalataya, mahal na pa Jesus, kung kailan gusto ko maglingkod sa iyo ng maayos, kung kailan gusto ko maglingkod sa iyo ng seryoso. Pero ang kaaway, pilit niya akong sinisira. Pilit niya akong winawasak. Ang aking pag-ibig sa iyo ay inaalis niya. Ang aking pananampalataya sa iyo ay inaalis niya. Ang aking takot sa iyo ay inaalis niya. Lalo na pag ang ibang mga tao, maunawaan ko sana kung hindi mga Kristiyano. Pero ang iba ay mga tinawag ng mga Kristiyano. Talagang meron talagang mga Kristyanuan. Meron talagang Kristiyano. Meron totoong Kristiyano. Merong peking Kristiyano. Everybody say praise the Lord. Dapat lumagay tayo doon sa totoong Kristiyano. May puso. Nagmamahal, nagmamalasakit. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating mabait na Diyos. Kaya sa paglilingkod sa ating mahal na Jesus, marami na tayong nalagpasan ng mga pagsubok. Ngayon pa ba tayo susuko? Ngayon pa ba tayo atras? Ang kinakailangan lamang natin gawin, tayo ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Hanapin lamang natin ang kabutihan ng ating mahal na Jesus. Huwag natin hanapin yung mga bagay na kasamaan. Ang sabi ng Biblia, pag hinalap natin ang kabutihan at hindi kasamaan, tayo ay mabubuhay. Sa gayoy, ang Panginoon ang Diyos ng mga hukbo ay isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. If God is for us, who can be against us? Kaya kahit sino pa ang magsabi na tayo ay wala sa katotohanan, Diyos ang nakakaalam na tayo ay nasa katotohanan. Ikaw ay Kristiyano totoo. Kahit sino pa magsabi sa iyo na ikaw ay makasalanan, ikaw ay gumagawa ng kasalanan, at tingin sa atin ang demonyo ay makasalanan, at tingin sa atin ang kaaway ay bumabalik sa kasalanan. Ngunit subalit ang ating mahal na Jesus at tingin sa atin at ang tawag sa atin ay mga tunay ng mga anak ng Diyos na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Hindi Kristyanuhan, hindi peke Kristiyano, kundi totoong Kristiyano, bound for heaven, na kapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord! Palakpakan natin ng malakas na palakpakan ang ating mabait na Diyos. Inyong kapuutan ng masama at ibigin ng mabuti. At kayo mga tatatag na katulan sa pintuang bayan. Marahil ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay magiging mapagbiyaya sa nalabi sa Jose. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. Lahat magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Kaya minamahal, isipin natin, tayo ay mga bagong nilalang na. Fresh! Sariwa! Ang ating mga patotoo, bagamat minsan paulit-ulit, pero sa pandinig ng Diyos, ayan ay palaging bago. Amen! Kayun lang, iwasan po natin ang pagpapatotoo minsan na pinagpapala ako. Kahit ako ay Sunday Christian lamang.
Baka yung iba mga kapatiran, hindi nadadalo ng Miyerkules, Biyernes, kasi pagpapalain din pala kahit Sunday Christian. Amen? Everybody say praise the Lord. Ano sabi natin mga pastor? Pag ikaw ay Sunday Christian, pag hindi ka nagbibigay ng tithes and love offering, hindi ka nag-go overnight, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos, hindi ka marapture. Tayo, tao, inuunawa natin, kapwa-tao natin. Siyempre, kapatiran, kaming mga magagawa, inuunawa natin yan. Pag hindi nakadalong mga kapatiran, tinatanong natin, kamusta po? Kamusta? Nasaan kayo? Buhay pa ba kayo? Amen. Parang na-frozen kayo. Hindi ako galit, ano? Nagpapaliwanag lang. Walang masama sa pangangamusta. Kaya kamustahin nyo, mga katabi nyo. Isang linggong wala. Kamusta ang inyong pananampalataya? Bilang Kristiyano, kami mga magagawa, obligasyon namin. Kamustahin ang mga kapatiran. Brothers man yan, sisters man yan. Ituturing natin kapatid, magkakapatid sa Panginoon. Huwag natin lagyan ng malisyosong pag-iisip para hindi tayo mapahamak, ano? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Ating mga elders, kamustahin natin. Kinakamusta? Asan si tatay? Ang nagpaladit. Amen? Ang nagyaya nga agladit. Everybody say, praise the Lord. Idigat. Oh. May kumakaway. Amen! Everybody say, praise the Lord. Noon, meron pang, kahit joyful solemn na O, di ba? At least ngayon, nakikita ang resulta. Seryoso na. Amen! Pag hindi kayo nag-amen, tatapos ko to ng alas 5. Hindi lalakas pala, no? Pag hindi kayo nag-response talaga, aabutin tayo ng alas 5. Lahat mo sabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Ako minamahal, sa totoo lang, wala akong ibang iniisip kundi ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Nakita ko sa ating mahal na pastor, pag hindi ka nagseryoso, sa ating beloved Lord preacher, nakita ko, pag hindi ka nagseryoso sa pag-asikaso ng gawain, iwanan ka man ng iba, hindi ka man puntahan ng iba, hindi ka man paniwalaan ng iba, tandaan mo, ikaw at ang Diyos ang nakakaalam kung paano ka naglilingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Wala ka mang suporta na matanggap sa iba. Kasi manghinayang sila pag suportahan ka. Di gawin mo. Hindi sa abot ng makakaya natin. May limitasyon ng ating kakayahan. Ang isipin natin at sabihin natin sa abot ng makakaya ng Diyos. Magagawa natin ang kanyang kalooban. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Everybody say, praise the Lord! Habang inaanda na po yung ating awitin, basahin na po natin ang ating last 2 verses. Romans, chapter 6, verse 11, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Dito po sa aklat ng mga taga-Roma, 6, talata po 11. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan. Ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Amen. Yan. Ganyan dapat ang mga Kristiyano. Hindi tayo worldly thinking, worldly thoughts. Hindi tayo makamundong pag-iisip. Ang sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. Ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, doon sa langit. Huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Everybody say, praise the Lord. Kamusta yung mga kapatiran na hindi nakadalo ng Miyerkules? Mga kapatiran hindi nakadalo ng Biyernes? Sunday Christian po kayo, ano?
Ganyan talaga ang buhay. Basta tandaan po natin, ang paglilingkod natin sa Diyos, tayo at ang Diyos ang nakakaalam. Ako, ayoko kayong husgahan. Ayoko kayong katulan dahil hindi naman ako taga-husga, hindi ako taga-hatol, hindi ako judge. Merong iisang Diyos na hahatol sa atin. Amen? Kami, magpapaalala lang. Ayan ang aming trabaho. Kaya huwag kayong masaktan. Kung kayo ay minsan nahagina ng salita ng ating mahal na Pesos. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Everybody say, praise the Lord. Ang Diyos ang nabubuhay sa atin. Hindi pwede na tayo ang nabubuhay sa Diyos. Diyos ang nabubuhay sa atin. Diyos ang maglilid sa ating buhay. Amen? Amen? Amen. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pakibasa po yan. Habang tayo po ay naghahanda na sa ating papuring awitin. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 5, versikulo 17. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay pawang naging mga bago. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, sa ating mga kapatiran na Sunday Christian, subukan niyong dumalo ng Miyerkules. Kapag kayo ay hindi busy sa trabaho, sa pag-aaral. Friday, pag hindi kayo busy sa pagtatrabaho, sa pag-aaral. Alam nyo, sa ibang station, ang ginagawa nilang paraan para makadalo lahat, ginagawa nilang tayo dito, 1:00 hanggang 5:00. Sa Bangar, 12 to 4 sa Baknotan. Sa ibang station, ginagawa nilang 4 to 9, 5 to 10, 3 to 7. Kaya yung ibang mga kapatiran, nagtatrabaho, mga estudyante, lalo na yung ating mga choir members, umahabol. Kaya minsan may napunta na ako station, na-bless ako eh. Kasi, nakita ko yung kasigasigan nila eh. Yung pagpapahalaga. Ganun tayo sana mga kapatid. Palagi natin ipakita sa Diyos na, mahal na Jesus, walang ibang mahalaga sa akin kundi ikaw. Mahal na Jesus, walang ibang pinakamahalaga sa akin kundi ikaw. Amen! Everybody say, praise the Lord. Mahalaga yung pag-aaral, mahalaga yung pagtatrabaho. Pero alam naman natin, pinakamalaga, salvation of our souls. Kaligtasan ng ating makadalawa. Ang sino mang tao na kay Kristo ay bago ng nilang. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo siya ay bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Pakiramdaman natin ang ating sarili. Pala pa Jesus, dati-rati ako'y makasalanan. Inahon mo na ako sa kasalanan, inalis mo na ako sa kasalanan. Mahal pa Jesus, dati-rati, ang dami kong pagkakamali. Pero sa bawat pagkakamali na aking nagagawa, pag ako ay iyong tinutuwid, ako ay natututo. Kaya nga may tinatawag tayong lesson learned. Meron tayong natututunan. Pinintulutan ng Diyos minsan na tayo ay magkamali para lumagay tayo sa tama, para minsan madala tayo. Minsan nilalagay tayo ng malapiso sa mga pagsubok na minsan hagulgul ang ating pag-iyak. Minsan ang ating pag-iyak ay hindi natin kaya. Minsan dahil sa napakarami mga gawa, kaaway, mga paninira, pilit tayong ipinabagsak, idinataw sa ating pananampalataya. Katulad sa mga beloved Almighty children, ang sabi nila sila ay humarap sa mga pagsubok, ganun din kami mga manggagawa ay humarap sa mga pagsubok, kaliwat kanan ibinabato ng kaaway ko sa palit. Sa araw na ito,
Ang tinitignan ng Diyos ay hindi yung mga bagay na nakalipas na, hindi yung pagkakamali natin, hindi yung pagkukulang natin. Ang tinitignan ng Diyos ay yung ngayon, kung paano tayo nagbabalik loob, kung paano tayo nagsisisi, taos sa puso pagsisisi, hagulgol, isinasamo natin sa Diyos. Mahal na Panginoon, kung hindi tayo sa iyo, ako ay matagal lang wala, mahal na Panginoon. Hindi ka titingin sa tao, hindi ka titingin sa mata, hindi ka titingin sa pagkakamali ng tao, hindi ka titingin, hindi mo pakikinggan ang pagkakamali, hindi mo titingnan ang kasiraan ng ibang tao. Hindi ka naglilingkod sa tao, sa Diyos ka naglilingkod. Dahil kapag naglilingkod ka sa ating mahal na Panginoon, ang sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon, ikaw na aking anak, iniligtas kita, inahon kita sa kahirapan ng buhay, inahon kita sa kahirapan ng kasalanan, at ikaw ngayon ay anak ko. Ang pinakamaganda pa nga niyan, pag ikaw ay nasa pagsubok, lalo kang kumakapit sa ating mahal na Panginoon. Kahit marami nagsasabi sa iyo na ikaw ay makasalanan, hindi ka matuwid. Tandaan ninyo, minamahal, ang mga bagay na nakalipas na ay kinalimutan na ng ating mahal na Jesus. At tinitignan ng Diyos ngayon ang puso natin na tinisikap natin maging malinis, ang isip natin na sinisikap natin maging malinis. Napakalaga ng ating kaligtasan. Mahalin natin ang mga gumagawa ng masama sa atin. Ipanalangin natin sila na buksan ng Diyos ang kanilang mga puso at mga isipan. Ang mga umuusig sa atin, ang mga gumagawa sa atin ng mga bagay-bagay na alam natin dito lang sa mundo yan. Hindi tayo palaging nakatayo, mga binabahal. Ang iyong palikod ay di palaging nakatayo, mangaral. Minsan ako din ay bubabagsak. Ako din ay nadadown. Maging aking mga kapatid. Ngunit supalit, dahil sa tayo naglilingkod sa ating mahal na Jesus, tayo ay mananatiling tapat sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ganun ang aking natutunan sa banal na gawain na ito. Conquer evil with good. Huwag mong gantihan ng masama yung masama, kundi gantihan mo pa ng mabuti. Dahil dasang araw, nakatakda sa tao ang mamatay na minsan. At pagkatapos ito ay ang paghukom. Huhukuman tayo ng Diyos sa ating ginawa masama o mabuti. Gumawa ka na lang ng mabuti. Kahit marami nasasabi sa iyo ang ibang tao, gumawa ka pa rin ng mabuti. Dahil sa paningin ng Diyos, ikaw ay kanyang anak, tunay na anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. Tayo lahat ay tumayo, awitan, pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, di mo ako pinapabayaan. Kaya naman, ang buhay ko iaalay sa iyo. Tumating man ang mundo, ako pa rin ay hawak mo. Salamat po, Ama. Hallelujah. Sa bawat araw na nagdaan, kahit may kahirapan, di mo ako pinababayaan. Hallelujah. Minsan, nasabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, ang hirap pumarap sa mga pagsubok. Minsan, parang susuko. Parang atras na, parang bibitaw na. Ngunit subalit, paano ka tatag sa pananampalataya kung walang pagsubok? Paano ka iibig sa Diyos ng totoo? Kapag wala ka pang subukan sa buhay. Hallelujah. Ang puso ko'y umibig sa dalamhati at sakit. Ito'y aking titiisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah. 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 Ang buhay
kong ito Mga minamahal, ay nasa iyong hindi lahat sa atin ay palaging pinagpapala. panghawak Ang iba sa atin, Ama. nakakaranas ng mga pagsubok, Ako'y di maiwan nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay. Palakari mo Kanino tayo kakapit? na may Kanino tayo mananalangin? sa'yo. Kanino tayo aasa? Kanino tayo tatawa? Wala tayo magtatawagan. Hakbang ko dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako ay lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y bigbig sa lamay at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Mga minamahal, magsubikan tayo, makaabot sa biyaya, sa trono ng biyaya ng Diyos, at ipapupuri sa Kanya sa oras na ito. Purihin ka, mga Panginoon! Purihin ka! Sa dalamati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating na ang dilim, Mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umibig sa lalapati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Hallelujah! Hanggang sa iyo, Pagbabalik hanggang sa'yo. Hallelujah. Pagbabalik. mga minamahal, tayo ba ay nakahanda na sa muling pagbabalik ng Diyos? Kung ang mahal na Jesus ay babalik, sabi ng isang mangangaral, gusto niyang siya ay kunin ng Diyos, dalhin sa langit. Ganon din tayo, minamahal. Tasain natin na tayo may pasama sa rapture. Hindi tayo masumpungan ng mahal na Panginoon sa kamalian. Hindi tayo makita at masumpungan ng Diyos sa kasalanan. Sa mga pag-iisip na hindi na kanais-nais sa ating mahal na Panginoon. Sikapin natin maging matuwid. Banal ang ating mga puso. Kahit bata ka pa lang, children's square ka pa lang, pag malinis ang puso mo, ang isip mo, palagi mong maramdaman ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Sa ating mga awit, hallelujah, tayo ang laging nangunguna. Sa pagsusumikap, maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo mapapayag na tayo nagiging talunan. Hindi tayo mapapayag na tayo nagiging talunan ng away. Hanggat maaari, ayaw natin umuwi sa ating mga bahay na marami tayong iniisip. Dahil nasasabihin lang natin, sayang, dumalo pa ako. Hindi ko naman natama ang presensya naman ng Panginoon. Hindi ko man lang siya napasalamatan. Hindi ko man siya napapurihan. Ang mahal na Jesus, pag pinuri natin, mga minamahal, maramdaman natin ang kanyang presensya. Napapatawad ang ating kasalanan. Napapatawad ang Diyos sa ating kasalanan. Nakakalimutan ang ating mahal na Jesus. Ang ating mga kamalian, mga minamahal. Kaya pag nasa gawain tayo, sikapin natin. Hindi tayo sa may pangangailangan. Ang mahal na Jesus, ang pangako niya, ipagtatanggol na tayo sa mga gumagawa sa atin ng mga bagay-bagay na hindi maganda. Ang totoong anak ng Diyos, hindi niya pababayaan
Naranasan na ba natin, hindi tayo pinabayaan ng Diyos? Totoo yan. Hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan. Kung naranasan mo ang pagmamahal ng Diyos, magsusumikap ka. Nakarating ka ng malawala at itigtas sa gawain. Payapa ang puso mo. Nandito ka sa gawain. Naramdaman mo ang ating mahal na Jesus. Ayan ang pinakatagumpay ng mga Kristiyano. Ang maramdaman ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag niyo sayangin ang pagkakataon na tayo nakatalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang pinunta natin sa gawain ng Diyos para purihin siya, para pasalamatan siya. Hallelujah. Ano man ang mga bagay na umatlang, kung bakit hindi natin maramdaman ang presensya ng Diyos, isatabi natin yan. Ang mahalaga, minamahal, papapurihan natin ang ating mahal na Jesus. Sa silong ng iyong pagmamahal, doon umihila kapag pagod na sa paglalakbay nitong buhay. Sa bawat ugoy mo ay may kapahingahan tunay. Hallelujah. Hallelujah. Sa bisig na iyong kalinga ay napapawi lahat ng mga alalahanin ko sa bawat sandali. Hallelujah. Aking nadarama. Mahal na Jesus, ipinapasayo ko lahat ng bagay. Ano man ang aming nararanasan at nararamdaman sa oras na ito, ikaw na ang bahala na Panginoon. Ang bigat-bigat! Ang bigat-bigat! Namin na lang! Mahal na Panginoon! Ikaw na! Higit ang lahat mo ang pagmukhaan nawawala ang kabigatan siyo pagkakamahal ako marami mo ang pag-iirap sa damdam mo, ang takot ay nawawala. Kawalantian mo ay napaparang lahat ng luha, ang pagdaramdam na tatabunan at naghahari sa puso ko, sariwang kalakasan sa'yo pagkakabay. Ako. Hallelujah! Mga minamahal, magkaisa tayo magpuri, magpasalamat sa mahal ng Panginoon. Pag hindi na natin kaya, iasa natin sa ating mahal ng Panginoon ang lahat ng bagay. Hallelujah! Pag hindi na natin kaya,
Lumapit na tayo sa mahal na Panginoon. Pag hindi na natin kaya ang kabigatan sa ating mga puso, lumapit na tayo sa Diyos. Sa mundong ito ay puno ng mga kasiraang mga bagay. Sa mundong ito ay marami kasiraan. Sa mundong ito ay marami paghihirap. Kahit sa araw, pupunin na tayo ng Diyos. Pagkakapagod ako, biglang ng yakap mo, ang takot ay nawawala sa'yo. Hallelujah. Habang naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal, Iyong kalinga imbis sana ay napapag pag-iiyak tayo sa mahal na Panginoon, at ang luha. hindi lang sana pag may kailangan lang tayo sa mahal na Panginoon. Natatabukan Hindi na sana pag-umaharap tayo sa pagsubok. Ayaw ko umiyak sa mahal na Panginoon dahil may pagsubok. Ayaw ko umiyak sa mahal na Panginoon dahil may kailangan ako. Gusto ko umiyak sa Diyos kasi gusto ko magpasalamat sa Kanya. Salamat! Salamat! Bigit ang yakap mo, ang takot ang takot ay nawawala sa iyong pagkakapagtuon ako umihip na higit. Wala sa iyong pagkakabay. Hallelujah. Sige lang mga minamahal. Habang nararamdaman natin sa ating kalagitnaan ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa pag-ipo ng Diyos. Takot ay nawawala. Mga minamahal, God bless sa ating mga nag-assist sa mga tumugtog. Habang naramdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon, salamat sa kanyang paghihipo. Tayo manalangin, hallelujah. Mapagpalang naming Diyos, pinakamamahal na pa Jesus, maraming salamat. Kahit ganito lang kami, mahal na Panginoon. Mga mahihinang nila. Hallelujah. Kahit kami mahina, mahal na Panginoon, ang tingin mo sa amin ay malakas na Kristiyano. Ayaw mo kami magkikitalunan, mahal na Panginoon. Maraming salamat po sa iyong napakatamis na banal na presensya na ito nagbibigay sa amin ng kagalakan, kapayapaan sa aming puso at isipan. Mahal na Panginoon, ayaw sana namin magpasalamat sa iyo dahil ayaw sana namin tumawag sa iyo dahil sa may pangangailangan lamang kami. Ayaw namin sana tumawag sa iyo dahil may pagsubok. Ang gusto namin sana tumawag sa iyo, manalangin sa iyo para magpasalamat.
Ngunit dahil sa hindi namin kaya, kami tao lamang mga Panginoon. Nagkukunan ng kakamali at kakasalanan. Wala kasing bait. Wala kasing puti, mga Panginoon. Ikaw ay napakaputing Diyos. Ikaw ay napakaputing. Wala kaming may babayan. Wala kayo may susukli sa iyong kaputihan. Alam namin, mga Panginoon, kung paano kami naglilingkod sa iyo. Alam namin, kilala mo kami, mga Panginoon. Kung ano ang aming pagkatao. Kung ano ang nilalaman ng aming puso at isip, mga Panginoon. Wala kaming may tatago sa iyo, mga Panginoon. Hallelujah. Sa iyo lamang ang purihan, kadakilan, pagpupurit, pagsamba. Tayo sa iyo lamang, mga Panginoon. Hallelujah. Mga minamahal, may practice pa yung ating mga choir. Kaya, dire-diretso na po tayo sa ating masiling, ipatong ating amay sa ating mga ulo. Isipin po natin ang mahal na Jesus, siya ay nagpapagaling. Mapagpalang Diyos ay pinakamahal na Jesus, patawarin mo kami sa amin, nagmang pagkukulang, pagkakadto kasala sa kilos at gawa. Kaabagan mo kami, Diyos, patuloy mong linisin ang aming mga puso at maisipan. Mahal na Panginoon, ang iyong paglingkod. Patuloy mong gamitin sa iyong banal na gawain sa pangangaral ng iyong banal na ebanghelyo. Wala akong ibang ninasa, mahal na Panginoon, simula noon ako'y nagsimulang magpagamit sa iyong banal na gawain. Kundi magamit mo, mahal na Panginoon, maging kami na tumatay sa banal na pulpito, pangangaral, mga awit, manunugtog, gamitin mo kaming lahat. Para sa iyong kalawalatian, mahal na Panginoon, huwag mo ngayaan, O Diyos, sa kami masira ng kaaway. Maging aking mga kapatid, hallelujah, aking mga kapwa manggagawa, aking kapwa mangangaral, mga beloved ordained preachers, beloved Almighty children, mahal na Panginoon, na sa huling panahon ito, ang kaaway kumikilos, nawa, mahal na Panginoon, iprosin mo siya. Huwag siyang makagawa ng bagay na ikakapanghinan namin, ikalalaglag namin sa pag-inig sa iyo. Lahat ng mga may sakit, may karamdaman, pagalingin mo. Ang problema, lutusin mo. Ang aming mga buhay, baguhin mo. Alisin ang mga kainan. Sa makapangyarang pangalan ni Jesus, laksa natin ang pagkasat, minamahal. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, therefore to be periods, sickness and diseases, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, hallelujah. Demons and infirmities, sickness and disease, di mo sakit karamdaman, simula ulog at talampakan sa loob, at labas sa pangangatawan. Cast out, di mo na panghina sa pananampalataya. Cast out in Jesus' name, hallelujah. Mga sakit, mga karamdaman, gumaling kayo sa pangalan ni Jesus. Mga problema ay malutas, mga demonyo ang sabihan at pagkapala, demonyo at lang sa katugunan sa panalangin. Cast out, cast out, cast out in our midst. Cast out in Jesus' name. And we acclaim the victory in the mighty name of this Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sumigaw tayo malakas. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Jesus. Sisigaw tayo malakas. Hallelujah. Kasabay ang ating pagtalon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay tayo. Hallelujah. Buong lakas, buong galak. May kasama pag-ibig. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory to God. All the glory, honor, praise, and majesty are belongs to our Lord Jesus. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating banal na gawain, sa ating mga announcement. Ating gawain ito yung araw ng Merkules, 1:00 ng hapon. Biyernes, overnight prayer, 9:00 o 10:00 ng gabi. Linggo, 9:00 o 10:00 ng umaga. Kanina po, maaga nagsimula. Hallelujah, tunay na pinagpala tayo ng ating mahal na Jesus sa ating Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan. At sa ating gawain sa dako ng Baki, ayan po ay parehas din po
Merkules, alas 12 ng tanghali. Biyernes, alas 7 ng gabi. Linggo, alas 8 ng umaga ng linggo. Praise the Lord. Purihin mahal na po Jesus. Hallelujah. Pagpalain tayo ng ating mahal na po Jesus. At hinihintay lang po natin na ang approval para sa ating pong nilakad na permit, para sa ating pong gaganaping banal na kusada, barangay crusade sa dako po ng Singat. Yan po ay next month. Purihin ang ating pinakamamahal na po Jesus. Kaya ipagpray po natin na maaprubahan dahil welcome naman po tayo roon sa lugar na yan. At sa ating mga members, start na po ang fasting and prayer. Mga kapatid, habang wala pa tayong sounding, lalo na ngayon, tag-ulan, at may pasok ang mga estudyante at may trabaho ang iba nating makapatiran. Kaya ganun pa man, magsakripisyo pa rin tayo, minamahal, magtiis para sa ating gaganapin na barangay crusade. Purihin ang ating mahal na Jesus. Hallelujah. At ating members, meron pong practice pagkatapos nating manalagawain. At kung wala na pong karagdagang announcement, ibahabol na lang ating beloved mga maghahabol ng announcement. May announcement pa ba? Praise the Lord. Happy birthday po sa lahat ng may birthday ngayong July 19. Advance happy birthday para sa aking mahal na anak, July 26. At advance happy birthday in heaven sa ating pong dearly beloved Assistant Pastor Lina Comon Almed, our beloved Mama Dear. Ayan po ay July 28. Purihin ang ating mahal na po Jesus. At tayo po yung manalangin po muna sa ating pong live streaming. Hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyayari sa lahat ay pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po sa amin natapos na gawain. Sa oras ito, sa araw nito man na Pinoon, salamat po Diyos sa mga kapatid na nakapanood. Salamat din po Diyos sa mga kapatid na namin nakasama at nakapili na kadong palad sa paglilingkod sa iyo. Sa paglagis mo, sa bawat yugto na balagawain, sa MC Joyful Solemn, sa patutukan ng mga kapatiran, sa awitin ng mga pinagpalang mga awit, ibinuhos sa aming kalagitan niya matamis sa malang presensya, sa pagbibigay sa mensahe ng kaligtasan, higit sa lahat o Diyos, sa iyong napakatamis sa banal na presensya na patuloy namin nararamdaman sa aming mga buhay. Pagpalain mong bawal sa amin na narito, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Praise the Lord. We love you so much po, but our dearest Jesus, love us more and more sa ating mga live viewers. God bless us all.